What's up mga mesas? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, meron pong mga ilang nagtatanong kung tunay nga daw po ba na 2 to 3 hours lamang ang tulog naming mga kadama dito sa Middle East. So bago ko po sagutin ang mga katanungang yan, panoorin nyo po ang bidyong ito hanggang dulo. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell, para lagi kayong updated sa aking mga videos. Kaya simulan na natin! Okay mga meses, marami pong mga kababayan natin talaga ang nakakaranas ng ganyan. Ang kanilang mga tulog na 2 to 3 hours lamang po. At yun po ay nakadepende po sa kanilang mga amo. Talagang meron po talagang mga amo na abusado. Na perket may mga katulong sila ay aabusuhin na nila. Utos doon, utos dito, kahit abot na po nila, ay uutos pa rin sa'yo. At kahit tapos na po ang trabaho mo at pahinga mo na, ay talagang hahanap sila ng paraan para may ipagawa sila sa'yo na trabaho, na panibago. Marami pong nakakaranas ng ganyan, na ultimong pahinga ay hindi mo magawa. Ang pahinga lang po talaga ay tulog. Tapos ang itutulog mo na nga lamang po ay ilang oras na, 2 to 3 hours lamang. Tapos yung 2 to 3 hours po na itutulog mo ay hindi ka pa makatulog. Kaya maraming mga kababayan po ang bumabagsak ang katawan dahil sa puyat, pagod, stress. Hindi po sila makapagpahinga ng maayos. Sa akin pong experience, ang aking amo naman po ay mabait. Hindi ko pa naman po nararanasan yan sa aking amo na matulog ako ng 2 to 3 hours lamang po. Tumulog man po ako ng 2 to 3 hours, ayun po ay sa sarili ko na, hindi po talaga ako makatulog. Pero hindi po yun dahil sa overwork na ako. Dapat po talaga ang trabaho lang ng isang kadama or ng isang katulong dito sa Middle East ay 8 hours lamang po. Bawal po tayong mag-overwork. Talaga pong meron lamang talaga na mga amo na hindi sinusunod ang nakasulat sa kontrata. Bawal po yan. Talagang mga abusado lang po talagang ibang employer. Hindi po nila sinusunod kung anong nakasulat sa kontrata. Pero hindi ko naman po nilalahat kasi may mga employer pa rin pong mababait at mabubuti ang puso na talagang sinusunod nila kung ano yung mga sinumpaan nila na nakasulat sa kontrata. Hindi po basta-basta ang trabaho sa bahay. Napakahirap din po. Alam po yan ng ibang OFW na nandito sa Middle East at isa na rin po ako doon. Sobrang hirap po. Ang mahalaga lang po ay nakakakain tayo ng maayos at hindi tayo sinasaktan ng amo or ng ating mga employer. Nararanasan ko lamang pong matulog ng umaga na kapag Ramadan lamang po. At kapag ako naman po ay umaga na natulog, sasabihin ng aking employer sa akin na ako na ang bahala sa aking oras kinabukasan kung anong oras gusto kong gumising dahil naiintindihan nga po nila ang aking pagod. Dahil lahat naman po ng kanilang utos ay aking sinusunod. Yun lang po ang nagustuhan ko sa aking mga amo. Tapos, mababait naman po sila at hindi ako nila ginugutom. Wala akong araw na hindi nakain. Talagang maintindi sila pagdating sa pagkain. At higit sa lahat ay hindi nananakit. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Yung hindi nananakit. Kung ang inyong amo naman po ay okay ang inyong tulog,
Tip ko lang po sa inyo, habang maaga pa at nararanasan nyo na po yan sa inyong mga amo, ilang weeks pa lang po kayo, na ang tulog nyo lamang po ay 2 to 3 hours, ay kontakin nyo na po ang agency nyo at bumalik na kayo at magpalipat na po kayo ng ibang amo. Dahil kung nararanasan nyo na po yan, sa ngayon pa lamang, baguhan pa lang kayo, ay talagang mararanasan nyo na yan hanggang dulo. Talaga pong ganyan ng ibang amo. Minsan nga po, may mga among mabait lang sa una, gagawin lahat ng kabaitan, lahat ibibigay sa'yo, pero pagdating mo ng ilang buwan, mga 2 to 3 months, dyan na po nagbabago ang isang ugali ng amo. Huwag po kayong pakampante sa inyong mga amo na, ay, sobrang bait ng amo ko, sobrang wala akong masabi, lahat bigay sa akin. Huwag po kayong papakampante. Lahat po ng employer ay nagbabago ang ugali. Hindi nyo pa lang po makikita sa una dahil nga po kukunin pa nila ang inyong mga loob. Kaya kung ako sa iyo, magpakabait ka sa amo mo, kasi kapag nakita ka nila na ayos ka, mabait ka, masipag ka, susuklian din nila yan at hindi sila magbabago sa iyo. Ganun lamang po ang aking ginagawa. Mabait po ako sa amo ko, sinusuklian din nila ng kabaitan. At kung natitiis nyo naman po na ang tulog nyo lang ay 2 to 3 hours at mabait naman po ang inyong amo, ang problema lang po talaga ay yung inyong tulog, wala na kayong masyadong pahinga kundi 2 to 3 hours lang, at kayo naman po ay nakakakain at hindi sinasaktan ng amo, at kung okay naman po kayo, ay tiisin nyo na lamang po. Pero nakadepende pa rin po yan sa inyo. Kaya nga po, kapag ikaw ay mag-iibang bansa or mag-a-abroad, ay kailangan talagang buo ang loob mo sa posibleng mangyari sa iyo dito sa ibang bansa. Basta manalig lamang po tayo sa itaas. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Hindi po yung mismong sarili po natin ang mismong nagpapaapekto sa ating sarili. Na baka mamaya isipin ninyo na baka ang mapuntahan kong amo ay masama, hindi mabait, hindi ako pakainin. Huwag po laging negative ang inyong isipin. Lagi pong mga positive lang, mga magaganda lamang po ang ating isipin. Dahil pag inisip natin yung mga negative na bagay, hindi po ito makakatulong sa atin, sa ating mga trabaho. Kaya kung ako po sa inyo, bago po kayo mag-abroad or mag-ibang bansa, dapat po ilagay nyo po ang inyong sarili sa mga posibleng mangyari dito sa abroad. Huwag po tayong mag-expect na yung mga nagagawa natin sa Pilipinas ay magagawa po natin dito. Mali po yan. Dahil ang pinunta po natin dito ay trabaho. Natural lamang po na mapapagod tayo at mahihirapan. Basta tip ko lamang po ay magpakabait kayo sa inyong mga amo para pumait din sila sa inyo. At saka po, ang mga gusto ng mga amo ay yung talagang masisipag at yung mga binabati sila, tapos sinasabihan mo ng maganda, yan, ganyan. Ganyan ang ganyan ang amo ko. Talagang medyo inuuto-uto ko din, na talagang pinapakita ko po talaga na gumagawa ako ng maayos dito sa kanilang bahay. Pero wag nyo naman din pong baldahin ang inyong mga katawan. Kapag alam nyo pong tulog ang inyong mga amo at kayo lamang ang gising, at alam nyo pong malinis pa ang inyong lilinisin, ay likdangan nyo na po yan. Doon na po kayo sa mga parte na talagang linisin na madudumi na. Huwag nyo pong pahirapan ang inyong katawan. Pero, pag nandiyan ang inyong amo, talagang gagawin nyo po yung best nyo sa trabaho. Ganyan po ako. Hindi po ako nagpapakapagod sa trabaho pag alam kong ang aking mga amo ay tulog pa. At
Saka ko lang po ginagawa yan kapag ang aking amo ay kita ang aking trabaho. Talagang kailangan ko pong magpakasipag. Pero kung hindi naman po at tulog naman nga po sila or wala sila, ay hindi nyo po kailangan pakabaldahin ang inyong sarili. Dahil tayo lang din po ang mahihirapan. So, ayun lang mga meses. Sana ay may mga natutunan na naman po kayo sa aking ibinahagi sa inyo na hindi po lahat ng employer ay hindi abusado. Talagang mas marami pa rin pong employer ang mababait. Ang mahalaga po ay hindi tayo sinasaktan at nakakakain tayo ng maayos. Kung kaya nating tiisin ng oras lang po ng tulog natin ay ganong oras, tiisin na po natin. Kesa mag-change employer pa po tayo, baka mamaya doon pa po natin maranasan ang mga hindi natin nararanasan na pananakit dito sa ating unang employer. Sana ay may natutunan na naman po kayo sa aking kaunting ibinahagi sa inyo, sa aking mga experience. Basta lagi nyo pong tatandaan na ang atin lamang pong kakampi ay ang ating sarili. At lagi lamang pong manalig sa Panginoon. Lagi po tayong magdasal araw-araw bago matulog at pagkagising. Huwag po tayong puro hiling lang. Kailangan magpasalamat din po tayo sa Panginoon sa mga binibigay niyang araw sa atin na tayo ay ligtas sa kakakain ng ayos at binigyan tayo ng mababait na employer. So, ayun lang po mga meses. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Ingat po tayo lagi. God bless po. Bye! Thank you for watching. Please huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Thank you and God bless you.